Yung pong sinasabi na pinaglalagakan ngayon nung dalawa pong children in conflict with the law na involved dito sa Karimari-Marim, nakalulungkot na pangyayari sa San Jose National High School kung saan nga po yun, yung dalawang bata, yung Nash tsaka yung Rod ang sangkot dito. Sila daw po ay inilagak diyan sa Bahay Pag-asa. Actually po, ito po ay isang Regional Rehabilitation Center for Youth Offenders. Ito po ay pinangangasiwaan ng DSWD. Hindi pala po LGU ng Tanawan Leyte ang siya pong manager ng lugar na ito. Ito po ay under sa DSWD. Meron pong, ito po ay nandidiyan sa Barangay Santo Niño sa Tanawan Leyte. Ang Tanawan Leyte po mga kapatid ay bahagi po ng unang distrito ng Leyte at yan po ay katabi lamang nung Tolosa. And then Tolosa ang kung saan po nagkaroon dati rin po ng threats, di po ba, na nanggagaling naman po sa isang batang babae. Tolosa National High School po naman nangyari yun. Anyway, so mga kapatid, yung pong isa sa mga kagawad ng Barangay Santo Niño sa Tanawan ay nagkaroon ng panayam sa local media doon. At sinasabi niya na ito raw pong Bahay Pag-asa sa kanila pong barangay na pinangangasiwaan ng DSWD, noon niya pa nirereklamo sa DSWD na labas-masok daw po yung mga bata na supposed to be confined doon po sa Bahay Pag-asa. Akin lang po sinabi kanina na ang yung pong dalawang youth offenders na involved sa Tacloban shooting, doon daw po ngayon nakalagak. Hindi ko sinasabi na yung dalawang yun ha. Ang atin po lamang dito po ay yung pong panayam lamang dito po kay Kagawad Danilo Cinco ng Barangay Santo Niño, Tanawan Leyte, para niya ho ipaliwanag sa atin yung matagal na pong pinoproblema ng kanilang barangay na nakikita niya mismo daw na pag sumasapit na ang gabi, lumulusot, tumatalon sa pader ang mga supposed to be po ay inaalagaan sa loob ng Bahay Pag-asa. Maupay nga aga, Danilo, good morning. Ay, maupay nga aga. Manong Ted. Manong Ted, saan kay Ted? Ted na lang, Dani. Oo. Dan, ganito. Sige po. Oo, napanood namin ng panayam mo, no? Ikwento mo nga sa amin yung inyong karanasan dyan sa barangay ninyo, kaninyo na yung mga bata na dapat nandoon sa loob ng Bahay Pag-asa, labas-pasok at panay na ang reklamo ninyo pero hindi kaninyo kayo pinakikinggan. Go ahead. Opo. Ganito ang nangyayari po. Mga nakaraan pa, wala pa yung dalawa na yan. Yung namusil doon yung mga bata doon sa Manong Ted, Tagalog ko lang kung wawalay. Tagalog please, kasi mas marami nakikinig sa atin na Tagalog. Pag medyo hindi mo masabi sa waray, okay lang yon. I mean, hindi mo masabi sa Tagalog, ako na lang ang magta-translate. Pero kung maaari nga, Filipino tayo, go ahead. Sige po, Tagalog na lang po. Mga nakaraang panahon po, yon. Nangyayari na yon, yung naglalabas-pasok yung mga bata dyan sa katabi namin. Although, naalala ko nga ito nung kinasal yung kapatid ko, nandun ka sa amin, itong katabi ng itong katabi ng RRCY, yung DSWD. Nakaraan yun, na foreigner yung ng kapatid ko, na nakapunta ka doon sa amin. Ngayon, yung nangyayari nito na naglalabas-pasok, ng mga bata doon sa nakikita namin sa likod namin, kasi katabi lang yung bahay namin, nung magrereklamo kami doon sa loob, napunta kami doon sa gate nila, namin na yung mga bata nyo nakakaisturbo kasi minsan yung mga aso nangangahol, yung hero namin na tumutunog sa kaapak nila, lang yung taga doon sa loob na mayroon bang lumabas. Sabi ko, hindi naman kami pupunta dito kung walang nalabas, sige i-count nyo para malaman nyo kung talagang yung sinasabi ko
alam man nila na talaga kulang. Sabi namin, ano naman ang gagawin niya yan? Di dapat mayroon kayo niyan yung mga paglalagyan ng video, hindi na sila makakala. Para kasi sabi nila babalik naman daw 'yon. Babalik sa po. Pag alam kong patakaran yan, hindi ata po pwede yan yung lalabas papasok ang mga bata dyan kasi hindi lang naman yung kaligtasan ng iniisip natin sa kanila, kasi rin yung kaligtasan ng mga nandito sa labas kasi alam naman natin yan, Sir Ted, na ang nasa loob, mga minor de edad na mayroon mga kaso na halimbawa yung kakataktak, ng rape, magnanakaw, kabaril, kung ano lang, minor de edad. Kung halimbawa yung rape, siyempre, hindi natin alam sa labas. Baka makakita ng ano yan. Kaya yun ang inano namin na sana yung pamunuan ng ano dyan, o kaya yung medyo nakakaano na maganda ang ano nila plano dyan, yung doon sa likod, pataasan nila ng walang kabitan, walang nakalawit na steel bar, kung ano. Parang hindi yung bata makikita na umaakyat, bumababa. Kung gusto man nila lumabas, sabi ko nung nakaraan na mayroon nagreklamo kami, kung alam niyo pa lang na nababalik, di sa gitna lang yung parkanin, babalik naman yan sila kinabukasan. Di ba, Manong Ted? Sige, so kaninyo, nagreklamo na kayo, ang katwiran ng DSWD, babalik din naman yan kanila. Opo. Oo. Opo. Ganito, kailan nyo huling nakita? Meron kang sa iyong interview, may sinasabi ka na itong huli lamang na fiesta sa inyo, itong June lamang, may nakita kayo na tumatawid kasi nga ang bubong ninyo katabi lang ng mismong Bahay Pag-asa. Kaya ang eskapo ng mga bata sa bubong ninyo ang tapak, kaya nasisira din ang inyong bubong. Pakikwento ngayon? Yung sa ngayon, hindi na sa amin na naapak doon sa bubong kasi hindi na sila makakalabas sa compound kasi ang ginawa ng kapatid ko, yung doon sa likod, nagbakod yung kapatid ko ng mataas tapos mayroong gate. Ngayon, kung dadaan pa sila doon sa bubong namin, bababa doon sa compound, mahirapan sila lumakas at mahahabol namin. Ngayon, lalabas sila doon na sa kabilang bakod ng kapatid ko na mayroon din mga residenteng nakatira doon sa likod. Pwede rin din naman yun, Manong, makita yung likod doon na kabilang dinadaanan nila. Ang nakikita na lang namin ngayon, yung umaakyat na sila, bumabalik doon sa loob. So nakikita ninyo yung actual na pagpanik doon sa bakod, sa steel bar, papasok na ulit, Opo. pabalik na sa loob ng Bahay Pag-asa. Opo. Okay. Opo. Kailan yung huling petsa nyo na may nakita kayong ganon? Itong June 26, pista doon sa bahay. Nandoon yung bisita pa ng misis ko, yung mga taga-DSWD sa munisipyo, dalawang nakapag-video na naakyat na sila pataas. Alas 6 yun ng hapon. Oo. Mga lalaki ito na mga youth offenders? Mga lalaki po, mga lalaki. Oo. Sa iyong pagtansya, mga anong edad nitong mga youth offenders na ito? Siguro yung mga naakyat nakita ko, mga andyan yung sa 15, 16 ata eh. Alright. Kasi nga, yung youth offenders, hindi lang naman ito mga minor de edad as in 15 pababa eh. Yung 18 pababa din, yung mga confined sa Bahay Pag-asa. Meron ka bang ideya o alam mong informasyon, ilan ngayon ang kinakanlong pipira iton aaday na hasulod? Ilan yung nandiyan sa loob ngayon ng Bahay Pag-asa? Baga, wari at ito niya na Manong Tig, baga kung mga pira ito niya kaya nadida kay baga nakita ko man niya nadida era baga kuan kasarado na danit era dito port
kay matungod na itong tahada nga ada ng duduha. Aha. Di na kumarang conference county ito ni Raya na dida. Sige, so hindi mo alam kung ilan yung nando na sa loob na bata. Yung bang Opo. ikaw ay kagawad ng barangay, kayo ba sa barangay mismo pinag-usapan na ito sa council at nagbigay ba kayo ng resolusyon na para tawagan ng pansin yung pamunuan ng DSWD diyan sa Bahay Pag-asa? Oo, mayroon na kami niyan mga nakaraan. Pumunta pa nga kami ni Captain Alex Miralles pati yung mga council namin dito na nung mga nakaraan pa yun, wala pa yung dalawa. Kasi yung inaano namin na hindi makalabas yung mga bata. Kawawa naman kung mayroon taong medyo makasalubong nila na medyo alam natin pagpapaluin mga yan kung ano. Kaya inano namin doon, nag-suggest kami niyan doon na dapat mga ganito ang gawin. Tapos ang pinakaano nga namin, lagyan ng CCTV para yung doon sa gwardiya na nagmumunit na hindi nakakarubing, nakikita nila yung may nag-a-action na bababa na doon. Meron silang yun ang meron silang gwardiya mismo as in security guard? Mayroon sila manong tin nandoon lang sa doon lang sa harap. Sa Ang entrance? sabi naman daw narobing daw sila. Narobing pero hindi naman yun talaga nakapos doon sa mga kanto na halimbawa may gwardiya doon, wala nang nakapos. Ang concern ka ninyo, ang concern nila Chacha is that yung mga bata baka madisgrasya habang nasa labas o kaya naman baka makadisgrasya. Yun ang worry nitong si Kagawad. So, sa puntong yon, sino ang kausap ninyo diyan sa Bahay Pag-asa na official nila ng DSWD? Kilala mo ba? Anong pangalan nun? Sino ba yun yung dating yung mayura diyan? Mayroon naalala ko, mayroon diyan si Ma'am Lim. Mayroon pa yung mayura diyan sa dating DSWD. Pinuntahan natin. Nakalimutan na naman man yung tigang iba noon. Ngayon dyan, kasi nang iba nagpapalit-palit sila ata dyan ng head. Ng head. Alright, sige. So sa ngayon, kailan kayo huling pumunta doon sa mismong DSWD dyan sa Bahay Pag-asa para magreklamo? Wala pa po. Wala pa po kasi parang nasanay na lang kami yung wala pa yung dalawa. Pero yung ito nang mayroon dalawa kasi ang nanay ko, yung mga tabing malapit na pwede talunan, pinaputol na ng nanay ko yung mga kahoy. Kasi nag-aalala nga siya, baka yung dalawa daw na napunta diyan. Baka pag pinakawalan na ng Tagalog na para ihalo na, ma-influensyahan yung nandoon sa loob na mayroon tayong dadaanan, lalabas tayo. Kaya ang ginawa ng nanay ko, pinalinis yung mga gilid at saka doon, nag-comment na lang din ako na sana ganito ayusin nyo ito dito kasi baka delikado, ma-influensyahan yung dalawa at lumabas. Okay. Sige. So ganito, Dan, ang akin lang pakisuyo sa inyo, kung maaari lang, sa inyong barangay kapag kayo nagsesyon, i-formalize nyo yan kahit na siguro ngayon baka wala nang tumatalon kasi kayo na mismo nagkusa na taasan ang inyong mga bakod at saka lagyan ng mga pananggalang na hindi makatawid yung mga bata para lang may record kayo at formal na maipaabot dyan sa DSWD ng Bahay Pag-asa at copy furnish yung Region 8. Kasi nga sa pinag-uusapan ngayon ng mga amyenda sa batas na ito, malaking bagay din yung input ninyo na ito'y nangyayari pala na may mga tumatawid, umaalis, bumabalik naman kinabukasan yung mga bata. Ganun ba ang kwento, di ba? Umaalis ng mga 6 p.m. tapos bumabalik madaling araw. Manang Pig, pwede ito makausap mo yung kapitan namin na andyan ba si Kapitan? yung andito si Kapitan tungkol ba sa sinabi mong mag-formalize. Sige. Formalize. Andito si Kapitan Alex Miralles. Okay, Alex. Manang Pig.
Alex, good morning Alex. Ay, hello po, Manong Ted. Mm. Kumusta po kayo? Ay, maupay Sir. man, maupay. Uswag, Maupay, mano. opo. Sige, so Alex, anong balak ninyo para ma-formalize yung inyong reklamong yan para makarating na sa DSWD National? So far, sir, sugad po hiniyan na, no? Mag-i-restorya po kami tamo niya ng mga tamon barangay officials din para po kami pagkuha po itong amo niya na reklamo po. Finalize. Okay. So para ma-formalize ninyo, so magkakaroon kayo ng sesyon, maglalabas kayo ng resolusyon. Opo. O sige, so ikaw mismo, Kapitan, nagpapatunay na yung may mga bata, maaari hindi nangyayari ngayon o kahapon, pero may mga bata na tumatawid, lumalabas na mga 6 p.m. daw, tapos bumabalik madaling araw. Opo, bilang kapitan po, sir, may mga reklamo na po talagang dumarating po dito sa barangay hall. So, meron po talaga. Alright. But so far naman, wala kayo natanggap sa barangay na involve yung batang lumalabas sa anumang hindi tamang gawain o anumang krimen habang nasa labas sila? Meron pong isa na involved pagnanakaw sa malapit lang sa rehabilitation center. Meron Ganun. po. Kailan nangyari yun? Mga last year. Last year po. So kumbaga siya ay dapat naka-confine sa loob, lumabas tapos na-involve sa nakawan. Anong ninakaw niya? Base po doon sa reklamo kasi na-trace po nila. Pero pera at saka mga gadget po. Sino ninakawan? Dito po si isang pastor po dito kasi meron po silang malapit na simbahan po dito, yung Bible Baptist. Oo, ano ang edad noong yung child in conflict with the law na nakatakas? Ang pagkakaalam ko po, minor pa po . Oo. Anong edad? Naalala mo? Mga below 18 yata po yun, sir. Oo. So, nahuli ba siya sa ginawa niya pag nanakaw? Lang alam po yung kwento kasi pero natuntun po nila yung bata. Umuwi po kasi sa nila . Umuwi. Taga saan yung bata? Southern Leyte po yata yun, Southern Leyte. So, kumbaga, tumakas doon sa facility, nagnakaw sa inyong barangay, tapos umuwi ng Southern Leyte. Ganun nga po. Ano na ang naging disposition doon sa bata? May balita ka ba? Ibinalik ba doon sa Bahay Pag-asa? Hindi ko na po na pagpatuloy yung namin kasi nung base nung last na pag-usap namin ni Pastor, sabi, para nag-aalangan din sila pag-file lang case kasi ewan ko ba minor yung ganun yung rason nila. Oo. Sige. So Kapitan Alex, may alam ka ba ilan yung mga bata na nasa loob ngayon ng Bahay Pag-asa diyan sa inyong barangay? Sa ngayon po, sir, hindi ko po mabilang kasi mayroon po kasing every month may nadadagdag po diyan . Okay. Ganun po. Sige, may tanong ka ba, Cha? Sige. So Alex, ganito ha, hihintayin namin yung resolusyon ng barangay ninyo at tapos gagawa tayong kaparaanan para makaabot din yan sa DSWD National. Pero baka nakikinig ngayon sa atin ang DSWD National, baka may panawagan kayo sa kanila dito sa inyong problema sa Bahay Pag-asa dyan sa inyong barangay. Go ahead, Alex, Kapitan. Magandang umaga po sa kinaukulan. Ang gusto lang po namin dito na maging maayos po yung pong aming ditong RRCY, yung Regional Rehabilitation Center. Kasi po medyo nagkakaroon na ng problema rito . Hindi po man ngayon, noon pa man. So humingi po kami ng tulong po sa kinaukulan po. Okay. Sige, so kami nang bahala din dito ha. Hintayin namin ang inyong resolusyon, Kapitan, at kami inyong katuwang. Wala naman tayong intensyon dito kung hindi sa ikabubuti lang naman ng mga bata sa loob ng Bahay Pag-asa at ikabubuti iton iyo mga amyaw, yung mga kapitbahay nyo dyan sa Bahay Pag-asa na ika ninyo nababahala din kasi tumatalon sa mga bubong ninyo at baka nga madisgrasya o kaya makadisgrasya, Kapitan. Opo. Sige. Damo nga salamat, Kapitan. Malipayong na patron. Damo nga salamat, sir. Oo.
Sige. Regards sa inyo lahat dyan. Salamat na marami. Thank you. Pati kay Danilo. Salamat na marami. Thank you. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.